Napansin ng night engineer ang mataas na bilge alarm at agad niya itong sinuri. Binuksan niya ang watertight na pinto papunta sa auxiliary machinery space at nakita niya ang isang pader ng tubig na bumubuhos mula sa rudder room. Ang Alaska Ranger ay itinayo noong 1973 ng McDermott Shipyard sa Louisiana bilang isang offshore supply ship. Una itong tinawag na Ranger. Ang offshore supply vessel ay may patag na deck para suportahan ang offshore oil work, paglilipat ng angkla, pagdadala ng supply at bilang rescue vessel. May habang 58 metro lapad na 12 metro at draft depth na 85 metro sa ilalim ng waterline. May 216 cylinder diesel engine ito, bawat isa ay may 3,520 horsepower. Noong 1987, binili ng Fishing Company of Alaska ang Ranger at ipinadala ito sa United Marine Shipbuilding sa Seattle para sa malaking pagbabago tungo sa pagiging factory trawler. Hinubaran ang barko hanggang sa pangunahing deck nito at muling itinayo na may nakasarang factory floor at mga bagong living deck. Sa itaas, tinaasan ng 2 palapag ang steel plating sa mga gilid para takpan ang bagong estruktura. Maraming kagamitang pangisda ang idinagdag, kabilang ang stern ramp, gantry tower at mga troll system. Pagkaraan ng halos 2 taon, noong Mayo 1980, muling inilunsad ito bilang Alaska Ranger at sumali sa fleet ng mga factory trawler ng Alaska. Maraming trawler sa Alaska ang mga dating supply ship na kinonvert, kahit na ang mga ito ay dinisenyo at ginawa para sa mas kalmado at mas mainit na tubig ng Golpo. May sobra ang industriya ng langis sa mga barko at ang mga pagbabago sa mga patakaran tungkol sa mga barkong pangisda ay nagpadali para maging abot kaya ang mga ito. Ang mga factory trawler ng kumpanyang pangisda sa Alaska at mga 20 pa sa Bering Sea at Aleutian Islands ay bahagi ng Amendment 80 Fleet na nagsimula noong 1982. Ang Amendment 80 ay programang pangisda na nagkokontrol sa kota, konserbasyon at pagpapanatili. Naglisensya ang programa ng grupo ng trawler processor na itinayo bago 1970 para pamahalaan ang kota nila bilang kooperatiba. Nakatuon ito sa mga lumang barko na idinisenyo para sa partikular na huli, hindi sa mga bagong trawler na mas malaki at flexible ang pasilidad sa pagpoproseso. Dahil dito, nagpatuloy pa ring magtrabaho ang mga lumang trawler sa halip na mapalitan. Kahit na sila ay lumana, pagod at maraming pagbabago. Ang mga factory trawler ay kayang magproseso, magbalot, magyelo at mag-imbak ng kanilang huli. Kaya nilang mag-operate sa malalayong bahagi ng Bering Sea, malayo sa suporta ng search and rescue. Ang mga barkong nagtatrabaho rito ay maaaring makatagpo ng yelo sa dagat, kaya kailangan pa rin ng matibay na bahagi ng katawan ng barko. Noong ginawang factory trawler ang Ranger, naglagay ang shipyard ng makapal na plate metal na umaabot ng mga 12 metro mula sa ilalim ng factory deck hanggang sa waterline. Akala ng mga may-ari ng Alaska, ang kumpanyang pangingisda, na ang pagpapalakas laban sa yelo ay sapat na sertifikasyon para sa Alaska Ranger na makapaglayag sa nagyayelong tubig bilang factory trawler. Ang hulihan ng troll deck ay ginawa para maglunsad at mag-ahon ng mga kagamitan at isda gamit ang barko. Ang Alaska Ranger ay may 4 na bakal na troll door na parang pakpak para bumuka ang lambat at may mabibigat na pabigat para panatilihing bukas ang ilalim nito. Sa gitnang bahagi ng tubig, ang mga kagamitan sa hulihan ay madalas na tinatamaan ng mga pinto, pabigat, lambat at huling isda na inaahon sa hulihang rampa na kadalasan ay bumabangga sa magkabilang gilid ng rampa. Nagkabit ng wear plate na hinang sa magkabilang gilid ng rampa para mabawasan ang pinsala. Iniwan ng mga plate na ito ang maliliit na puwang sa pagitan ng estruktura ng barko at ng bagong plate. Sa dulo ng barko, ang stern void o panlabas na transom ay selyadong espasyo na nagbibigay ng paglutang para sa barko. Sinusuri ito mula sa labas at loob para tiyakin ang integridad nito. Noong 1971 nilagyan ng Alaska Ranger ng quart nozzles para makatipid sa gasolina. Ang quart nozzle ay tubong nakapalibot sa propeller na nagpapabuti sa bisa nito sa mabagal na takbo at nagsisilbing panangga sa gilid ng talim nito. Gumamit ang Alaska Ranger ng 2 karaniwang spade rudder, isa sa likod ng bawat propeller
na pinapatakbo mula sa wheelhouse gamit ang electro-hydraulic na sistema. Ang bawat rudder stock ay nakalagay sa isang watertight na trunk na tumatakbo mula sa ilalim ng hull plating sa ibaba ng rudder room. Ang base ng bawat rudder trunk ay naka-welding sa hull. Gumamit si Ranger ng hydraulic controllable pitch propellers. Ang mga normal na propeller na naiisip mo agad ay may fixed pitch. Ang barko ay nagbabaliktad ng direksyon sa pamamagitan ng gearbox na nagpapalit ng direksyon ng ikot ng propeller. Ang controllable pitch propellers ay ina-adjust ang anggulo ng bawat talim kaya na itutulak ang tubig sa isang direksyon o sa kabila habang nagbabago ng anggulo ang propeller blade. Ang positive pitch ay nagpapagalaw ng barko paabante, samantalang ang negative pitch ay nagpapaurong kahit parehong direksyon ang ikot ng propeller shaft. Ang controllable pitch propeller ng Alaska Ranger ay ginagamitan ng electro-hydraulic control system na kontrolado mula sa tulay ng barko. Orihinal, bawat propeller ay may isang electric pump at isang pump na pinapaandar ng makina nito. Electric pump ang pangunahing gamit, mechanical pump ang reserba. Nasira ang mga mechanical pump noong huling bahagi ng 1989 at pinalitan ng mga electric pump. Mahal ang pagkumpuni ng mga orihinal at wala ring makuhang pyesa simula noon. Bawat propeller ay pinapatakbo ng dalawang electric pump pero kapag nawalan ng kuryente, automatikong bumabalik ang mga propeller sa natural nilang estado na full reverse o negative pitch. Kadalasan, ang mga barkong ganito ay may redundancy sa iba't ibang mechanical at electrical na sistema. Ang Fishing Company Alaska ay lubos na alam ang configuration at mga kahinaan nito noong 1988 sa panahon ng sea trials. Ang Alaska Ranger ay umatras ng 15 segundo matapos patayin ang hydraulic pumps habang ang barko ay umaandar paabante. Noong Mayo 1976 habang nakadaong at umaandar ang mga makina, nagkaroon ng pagkawala ng kuryente na nagdulot sa controllable pitch propellers mula 0 hanggang negative pitch. Umatras ang barko at bumangga sa Alaska Warrior na nakadaong sa likod ng Ranger. Noong 2003 naulit ang insidente. Umatras ang barko at bumangga sa isa pang sasakyang dagat nang ilipat sa reverse ang propeller mula neutral. Hindi pinaandar ng punong inhinyero ang electric hydraulic pump bago ang pangunahing generator. Sa ganong sitwasyon, kapag umatras ang barko, palagay ko natural kong itutulak paabante ang throttle na mas magpapalala ng sitwasyon. Taliwas ito sa inaasahan. Kailangan ng Alaska Ranger ng maraming pagkukumpuni sa hulihan sa buong buhay nito. Isang naputol na hinang sa starboard aft ballast tank ang inayos noong 1976. Noong Disyembre 2000 at isa na tuklasang may sira sa magkabilang gilid ng transom na kailangang kumpunihin at may tagas ang stern ramp. Ang paulit-ulit na pagtaas-baba ng troll door sa gamit pangisda ang sanhi ng mga bitak sa panlabas na plating ng transom. Habang lumipas ang panahon, lumala ito at noong Setyembre 2004 malayang dumaloy ang tubig sa pagitan ng port at starboard ballast tanks. Noong Disyembre 2004 inayos ang centerline bulkhead. Ito ay muling na-welding noong Enero 2005 at muli noong Oktubre 2005. Kasabay nito, nagdagdag ang shipyard ng Doppler plate sa panlabas na transom. Ang Doppler plate ay isang dagdag na bakal na plato na ini-welding sa ibabaw ng mahinang bahagi, parang pagpatch sa kalawangin na bahagi ng kotse. Pero ang mga Doppler plate ay maaaring magdulot ng dagdag na stress sa bahagi na mahina na nga. Maaaring mag-ipon ng moisture at matakpan ang totoong kondisyon ng orihinal na bakal sa ilalim. Larawan noong 2005 na nagpapakita ng tagas ng tubig sa likod ng barkong kinukumpuni sa bahagi ng hinang na plate. Noong Abril 2007 natuklasan ang mga tagas pero hindi ang sanhi o eksaktong lokasyon. Malalaking pagkukumpuni gamit ang Doppler plate at pag-aayos sa magkabilang gilid ng panlabas na transom ay ginawa noong Nobyembre 2005 at 2007. Bilang bahagi ng Head and Gut Fleet, may malaking exemption ang Alaska Ranger. Mahigit 60 barko sa fleet na ito ang exempted sa inspeksyon ng United States Coast Guard hanggang 2,000 at 6 nang ipinatupad ang Alternate Compliance and Safety Agreement. Layunin ng programang ito na gawing kapantay ng kasalukuyang regulasyon ang mga lumang barko para sa kanilang klase. Noong Marso 2007 naglabas ang Coast Guard ng bagong gabay para sa mga komersyal na barkong pangisda,
Hinati ang mga ito sa tatlong kategorya: barkong pangisda, fish tender, at barkong nagpoproseso ng isda. Ang bagong gabay ay nag-utos ng updated na pagsunod at sertifikasyon. Noong Enero 2008, iniulat ng Coast Guard na 7 lang ang barkong ganap na sumusunod. Ang Coast Guard sa Seattle ang namahala sa programa ng Head and Gut Fleet at iisang inspektor lang ang gumawa ng karamihan sa mga pagsusuri. Kaya hindi alam ng Coast Guard ang kalagayan ng karamihan sa mga barko. Sa pagtatapos ng Pebrero 2008, naglabas sila ng 30 araw na blanket extension para sa mga aplikanteng hindi pa nakakatugon sa mga kinakailangan at hiniling sa mga may-ari na iulat ang anumang natitirang gawain. Ipinapakita ng tala ng Alaska Ranger ang planadong maintenance para maabot ang kasalukuyang pamantayan at komunikasyon sa inspektor. Pero may mga tanong pa rin tungkol sa kalagayan ng mga aft ballast tank na hindi maayos na na-inspeksyon mula sa loob o labas ng barko. Noong Nobyembre 2007, ang Alaska Ranger, Alaska Duris at Alaska Warrior ay pumasok sa dry dock sa Yamanishi Shipyard sa Japan para sa mga pagkukumpuni, pagbabago sa pabrika at dry dock at internal structural exams ng Coast Guard. Ayon sa opisyal ng dagat na nag-inspeksyon sa aft port tank ng Ranger, mahirap itong ma-access. Tinawag niya itong maze at napakaliit ang inspection hole. Ang tanging nagawa niya lang ay mag-ilaw ng flashlight sa loob para tingnan kung may malinaw na palatandaan ng pagkabulok. Ang panlabas na transom na may dagdag na metal plate ay nagdulot ng puwang sa pagitan ng orihinal na hull at bagong plate. Naglagay ang Alaska ng panlabas na transom para protektahan ang hulihan ng barko mula sa troll gear, pero hindi ito para sa panloob na inspeksyon o laban sa kalawang. Pinahira ng shipyard ang mga panloob na bahagi ng rudder room at naglagay ng sacrificial anodes sa mga nakalantad na bahagi ng hull. Pero ang framing at ilang plating sa pagitan ng panlabas na transom at ilalim ng hull ay naiwan walang proteksyon. Sinuri ang Alaska Ranger ng 2 Coast Guard examiner mula Seattle at 2 pa mula Japan. Gumamit sila ng ultrasonic hull gauging para sukatin ang kapal ng metal. Pero wala silang datos tungkol sa orihinal na kapal ng plate para maikumpara, kaya in-average na lang nila ang mga sukat para tantiyahin ang kapal. Hindi nila kinuha ang mga sukat ng sternware plates at inner plates ng stern voids, pati na rin ang loob at labas na plates ng stern ramp. Kahit na ipinapakita sa drawing na abot ang panloob na stern plate mula sa AFT ballast tanks, kailangan pa rin ng exam specs na sukatin ang kapal ng panloob na bahagi ng fore at aft tanks. Pero sabi ng lead inspector, wala namang dahilan para kumuha ng sukat sa stern dahil may wear plate naman daw doon sa likod. Nilaktawan niya ang inspeksyon sa bahagi na pinakamahirap maabot at kung saan naipon ang karamihan ng maintenance. May iba pang mga pagkukumpuni sa stern. Naitala sa maintenance logs ang ibang doubler, kalawangin na welding seams at bitak sa pangunahing frame at centerline bulkhead na naghihiwalay sa kanan at kaliwa. Ballast. Madalas lumabas sa ulat ang mga tangke at hanggang Marso 2008 nasa worklist pa rin ito ng kumpanya. Nagpa-survey na ako ng ilang beses sa maliliit na yate at ang mga inspektor ay may alam at masusi. Pero palaging may hangganan silang nilalagay. Hindi nila pwedeng buksan ang mga hindi maaabot na bahagi ng hatch, kaya ginagawa nila ang lahat para makapagbigay ng matalinong pagsusuri. Noong Biyernes, ika-21 ng Marso, 2008 ang Alaska Ranger ay naglayag papuntang Dutch Harbor kasama ang 45 na tripulante at 2 tagamasid ng pangingisda. Dahil sa paggalaw ng yelo patimog, napalayo ang barko sa pangingisda ng yellowfin shoal at napaikli ang biyahe. Sa daungan, nagpalit ang tripulante ng gamit mula bottom troll sa midwater gear para manghuli ng mackerel. Nagkarga sila ng gasolina at supply, pero hindi nila ibinaba ang mga isda para makatipid ng oras. Nahuli mula Marso, 19 hanggang 22. May sakay na tripulante mula sa 3 organisasyon ang barko, na karaniwan sa mga barkong pangisda ng kumpanyang ito. Nagbibigay ang Alaska ng 40 tripulante, 2 opisyal ng deck, 3 opisyal ng makina, 2 kusinero, 1 tagapamahala at 32 manggagawa sa pabrika. 5 tripulante ay mga Hapones na empleyado ng North Pacific Resources, isang sangay ng ANU Fisheries sa United States na may eksklusibong kasunduan na bilhin ang lahat ng huli mula sa kumpanyang Alaska. Sakay ng barko ang mga fishmaster para matiyak na tamang uri ng isda lang ang mahuhuli.
Malaki ang impluensya nila sa operasyon na kadalasan ay nagdudulot ng alitan sa pagitan ng mga Amerikanong tripulante at mga Hapones na tripulante sa mga barko ng Kumpanyang Alaska. 3 grupo ng crew sa pabrika ang naglabindalawang oras na shift, may 6 na oras na pahinga at 2 grupo ang naka-duty. Patuloy ang operasyon ng pabrika kahit mahirap ang kondisyon at ang karanasan ng mga manggagawa ay mula ilang taon hanggang ilang araw lang. Isang manggagawa sa pabrika ang sumali sa Dutch Harbor. Bago kami maglayag, nakapaglayag na ako sa masungit na panahon, hindi dito sa rehiyong ito. Pero ayokong magtrabaho sa isang barkong pangisda na ganito. Gusto kong maniwalang kaya ko ang paglalayag. Pero hindi ko kayang magtrabaho sa ilalim ng deck, naglilinis ng isda buong araw. Grabe ang trabaho na yon. May ilang manggagawa sa pabrika na nagsisilbing boatswain o deckhand, nagtatrabaho sa deck at sa pabrika kapag kailangan. Ang hapong punong inhinyero ang namumuno sa pagpapalamig, hydraulics at sistema ng pabrika. Ang ibang hapong teknisyan ay tumutulong sa pangingisda at maintenance. Ang pangingisda ay mula Enero 20 hanggang Oktubre at nag-iiba ang target na isda sa taon. Karaniwang nabubuo ang yelo sa dagat sa Hilagang Bering Sea pagsapit ng Nobyembre kapag ang tubig dagat ay umaabot sa humigit kumulang minus 17 degrees Celsius hanggang bandang Hunyo nagyeyelo ang tubig dagat sa minus 18 degrees Celsius. Ayon sa Operations Manager ng Alaska, ice class ang hull dahil pinatibay ang bakal sa ibabaw at ilalim ng waterline. Kaya naman naglalayag sila sa mga panahon na maaaring makatagpo ng yelo sa dagat ang barko. Ang kumpanyang pangingisda na Alaska ay nagpapatakbo ng 7 barko ng Alaska noon. Patriot, Spirit, Pioneer, Warrior, Victory, Durus at Ranger. Ang 65 anyos na kapitan na si Jacobson ay may maraming lisensya. Simula 1985, nagtatrabaho siya sa kumpanyang pangingisda na Alaska. Naging katuwang siya sa 4 na barko ng kumpanyang pangingisda sa Alaska at naging kapitan ng Alaska Ranger noong Marso 2008. Si Silvera, katuwang ay 50 taong gulang at lisensyadong kapitan. Nagsilbi siya bilang kapitan o katuwang sa lahat ng 7 barko ng Fishing Company Alaska. Sumali siya sa Alaska Ranger bilang katuwang noong Marso 2008. Simula 2007, ang 65 anyos na punong inhinyero na si Cook ay naglingkod sa Alaska Patriot at Alaska Victory. Lumipat siya sa Alaska Ranger noong Enero 2000 at 8 at namamahala ng 2 assistant engineer sa paikot-ikot na shift. Si Fishmaster Konosan ay naglayag sa Alaska Ranger mula 2000 at 5 bilang kinatawan ng kumpanyang Hapones na anyo. 2 National Oceanic and Atmospheric Administration observer ang sumakay sa barko mula Marso 19 para bantayan ang operasyon at mangolekta ng datos ng huli na ginagamit sa pamamahala ng mahigit 40 pangingisda sa United States. Ang Alaska Ranger ay may dalang 55 immersion suit na may strobe light, 3 inflatable life raft para sa 20 katao, bawat isa na may strobe at isang EPIRB. Ito ay emergency beacon na nagpapadala ng lokasyon sa mga responder saan mang bahagi ng mundo. Ang buwanang safety drill ay tungkol sa pagtitipon at pagsuot ng survival suit habang ang emergency squad ay gumagawa rin ng iba pang hindi madalas na drill. Pag-apula ng sunog sa barkong inabandona, pagsagip sa nahulog sa dagat, pagtanggal ng tubig o kontrol sa pinsala, pagpapadala ng distress call at pag-uulat ng pumalyang alarma. Ang emergency squad ay binubuo ng tagapamahala ng pabrika, lead 3 manggagawa, 1 deckhand at bosun. Ang punong mate at 1 assistant engineer ay may hawak din ng damage control o safety credentials. Walang budget o training program para sa kaligtasan. Ayon sa mga tagasuri ng Coast Guard, profesional at nakikipagtulungan ang crew ng Fishing Company Alaska sa usaping kaligtasan at laging nagpapakita ng malasakit dito. Sa recreational na paglalayag, madalas optional lang ang safety training sa maraming lugar. Pwede kang bumili ng bangka at maglayag kahit walang formal na kwalifikasyon o safety training. May regulasyon sa kaligtasan sa komersyal na sektor. Ilang sandali matapos ang tanghali noong Sabado, ika-22 ng Marso 2008, umalis ang Alaska Ranger mula Dutch Harbor papuntang Patrol Bank, mga 500 nautical miles pakanluran para mangisda ng mackerel. Sa 12:36 hangin mula Hilagang Kanluran, sa 15 knots bugso, 27 knots visibility, 175 nautical miles na may kaunting umiihip na niyebe. Ang temperatura ng hangin ay -4 deg C at ang tubig ay 0 hanggang 2 deg C. Ayon sa forecast ng National Weather Service,
Lalala ang panahon na may babala ng malalakas na hangin at nagyayelong spray. Lalakas ang hangin hanggang 40 knots na may bugso na. 55 knots alon hanggang 4 na metro, mas maraming niyebe at malakas na nagyayelong spray mula Sabado ng gabi hanggang Linggo. Ayon sa Operations Manager ng 23 Fishing Company, Alaska, tumatagal ng mga 2.5 araw ang biyahe papuntang Patrol Bank. Madalas nagpapahinga at nanonood ng pelikula ang crew habang nasa biyahe kung hindi sila natutulog. Pagdating ng alas 7 ng gabi, pinapalitan ng night engineer ang day engineer at ang mate naman ang pumapalit sa kapitan sa deck. Alas 2 ng linggo ng madaling araw, Marso 23, naka-duty ang mate at payapa ang biyahe. Tumanggap siya ng tawag sa satellite mula sa mate ng Alaska Spirit na mga 100 nautical miles ang layo sa likuran nila at papunta rin sa Patrol Bank. Nag-usap sila ng mga 25 minuto at walang nabanggit na anumang alalahanin. Ayon sa taya ng panahon, lumala ang lagay ng panahon, may alon na karaniwang 2 tuldok 5 metro at minsan ay umaabot sa 5 metro sa ibaba ng deck. Hindi kalmado ang sitwasyon. Mga alas 2 ng madaling araw, sabay tinanggap ng kasamahan ang tawag mula sa Alaska Spirit. Nakita ng night engineer ang bilge alarm para sa mataas na tubig sa rudder room at agad niya itong sinuri. Para makarating sa rudder room, kailangan niyang dumaan sa engine room, tapos sa auxiliary machinery space at papasok sa rudder room sa pinakadulo ng barko. Binuksan niya ang watertight door papuntang auxiliary machinery space at nakita ang malakas na pagpasok ng tubig. Ang rudder room ay nasa likod ng auxiliary machinery space at ang ramp room ay nasa itaas ng rudder room. Hindi malinaw kung galing sa ramp room o rudder room ang tubig. Isinasara niya ang pinto at pinupukpok ang mga dog hanggang tumigil ang pagtagas ng mga seal. Tumawag siya sa wheelhouse mula sa hydraulics room para i-report ang pagbaha at inutusan ang mate na patunugin ang general alarm. Tinawagan niya ang chief engineer ng 02, 30 pinatunog ng mate ang alarm at nagtipon ang mga tripulante sa wheelhouse. Habang nagsimula ang emergency squad sa damage control, binuksan ng night engineer ang mga bilge at ballast pump para alisin ang tubig sa rudder room, auxiliary machinery space and engine room. Pagkatapos, pumunta siya sa ramp room sa hulihan ng barko. Sa factory deck, bukas ang watertight door sa ramp room. Halos abot tuhod na ang tubig dito. Dinala ng emergency squad ang portable emergency pump mula sa workshop. Pero bago pa nila mapagana ito, sinabi ng night engineer at ng Japanese chief engineer na magtipon sila sa wheelhouse at maghanda na lumikas sa barko. Pumasok ang 2 engineer sa ramp room na binabaha at hinanap ang pinagmumula ng tubig. Narinig nila ang pagsabog ng mga transformer habang naaabot ng tubig ang mga electrical panel. Isinara ng mga engineer ang isang watertight na pinto ng ramp room at isa pa sa pagitan ng workshop at ladder well para maiwasan ang panganib ng kuryente. Nagulat ang punong inhinyero na Hapones sa Fishmaster na nagpadala sa kanila ng isang Hapones na teknisyan pabalik sa engine room. Paulit-ulit nilang sinuri ang antas ng baha at napansing mabilis tumaas ang tubig sa engine room. Bilge, kahit naselyado na ang mga bulkhead hatch noong 0236, mababa na sa tubig ang hulihan ng barko. Pero hindi pa ito tuluyang lumulubog. Ang kasama ng tagapagbantay ay muling tumawag sa Alaska Spirit at kalmadong sinabi, "Dito kayo dumaan. Pumapasok na ang tubig sa silid ng timon." Hiningi niya sa kasama ng Spirit na kontakin ang Coast Guard, opisina ng Fishing Company Alaska sa Dutch Harbor at anumang fleet na maaabot. Tumawag ng ilang beses gamit ang satellite phone ang kasama ng Spirit. Ang Alaska Ranger ay mahigit 100 nautical miles sa kanluran ng Dutch Harbor at higit 50 nautical miles mula sa pinakamalapit na lupa. 100 nautical miles ang layo ng Spirit sa likod. Pero mas malapit ang Alaska Warrior na 35 nautical miles lang. Sa parehong ruta ng Ranger noong 0242 tinawagan ng Spirit ang Warrior tungkol sa sitwasyon at tumungo ang Warrior papunta sa Ranger sa bilis na 10 knots. 3 oras at kalahati pa ang layo. Noong 0246 nagpadala ng unang Mayday ang Alaska Ranger at agad sumagot ang Coast Guard Station Kodiak. Nagbigay ng koordinado ang tripulante at tuloy ang pakikipag-ugnayan sa radyo. Ipinasa ng Coast Guard ang kaso sa Rescue Coordination Center Juneau. Noong 0254, sinabi nila sa mga tripulante na mano-manong i-activate ang kanilang EPIRB na siyang emergency beacon nila. Noong 0258, nag-umpisa ang Coast Guard ng 5-minute check-ins habang nagpalipad ng 2 eroplano
at inilipat ang cutter ng command center. Monroe kasama ang helicopter. 6 na 5 Dolphin helicopter nito sa barko. Ranger. Karamihan sa mga tripulante ay nagtipon sa wheelhouse at nagsuot ng emergency suits habang ang emergency squad ay nagsasagawa ng damage control. Hindi madaling magtala ng headcount dahil sa makakapal na guwantes ng immersion suits at luma na ang master sheet. Pero nakakaya pa rin ng leader ng pabrika na magbilang kahit maingay at mausok. Inilipat ng kapitan ang master sa weather deck at pinaikot ng punong kusinero ang maliliit na grupo sa loob para magpainit. Lumalalim ang paglubog ng hulihan ng barko hanggang sa umabot ito sa mga alon. Hinampas ng alon ang likod ng barko at tinangay ang lambat at kagamitan sa troll deck. Narinig ng inhinyero sa araw ang ulat ng punong inhinyero na nawawala ang timon at kailangan nilang iwanan ang barko. Noong 0310 halos isang oras, matapos ang unang senyales ng problema, sinabi ng tulay sa Coast Guard na nawalan sila ng timon. Habang tumatakbo pa ang makina, pumunta ang inhinyero at kapitan sa gabi para tingnan ang baha sa silid ng makina. Ayaw ng kapitan na mawalan ng galaw ang barko. Nawalan ng kuryente ang barko mga 3:30 ng madaling araw. Umandar ang emergency lights at umiikot pa rin ang mga pangunahing makina, pero umatras na ang barko sa sarili nitong lakas. Nang mawala ng kuryente, ang controllable pitch propeller ay bumalik sa natural nitong negatibong pitch na estado at nagbaliktad ng direksyon ng takbo. Umabot sa halos 8 metro ang taas ng mga alon at biglang tumagilid ng matindi ang barko pakanan na lalo pang lumalala. Isinuot ng kapitan at night engineer ang kanilang suit at bandang 0400 at 2 inabisuhan ng Alaska Ranger ang Coast Guard na malapit na silang lumikas. Lumipad ang C-100 at 30 mula Kodiak. 700 nautical miles ang layo. At ang MH-60 Jayhawk helicopter mula St. Paul. 200 nautical miles ang layo. Ang Coast Guard cutter na Monroe ay naglayag ng 30 knots mula 100 at 10 nautical miles palayo. Dala ang helicopter. 65 helicopter para ilunsad. Bawat helicopter na malapit sa distansya ay may piloto, copiloto, flight mechanic at rescue swimmer sakay. Ang Alaska Warrior ay mas malapit kaysa Monroe at inaasahang unang darating sa dagat. Patuloy na lumalalim ang pagkakiling ng barko sa starboard, kaya inilunsad ng crew ang 3 life raft. Pero dahil umaatras ang barko, ang mga life raft ay inanod paabante lampas sa unahan ng barko. Pinunit ng punong kusinero ang guwantes sa immersion suit habang hinihila ang life raft papalapit. Noong 0416, sinabi ng tulay sa Coast Guard na mananatili ang crew sa barko. Nawala ang kanilang mga life raft. Habang umaatras ang barko, mas maraming tubig ang pumapasok sa hulihan na nagpapabilis sa kanilang mga problema. Makalipas ang wala pang 10 minuto, 2 tao ang nahulog sa dagat nang umabot sa 45 degrees ang pagkakiling ng kanang bahagi ng barko. -9 degsi ang temperatura, 26 knots ang hangin at malakas ang snow. Dahil sa wind chill, umaabot sa -30 degsi ang temperatura, nagyeyelo na ang dagat at 8 metro taas ng alon. Nagsimulang tumalon ang mga tao sa tubig noong 0423. Makaraan ang 7 minuto, pumasok na sa radio range ang Jayhawk helicopter mula sa St. Paul. Iniulat ng kapitan sa timon na may 45 degree na pagkakiling ang barko, malapit na itong tumaob at 7 na lang ang natitirang tripulante sa barko. 40 tao ang nasa tubig. Nakipag-ugnayan ang Jayhawk sa Alaska Warrior na nasa humigit kumulang 11 nautical miles sa silangan at papalapit, pero 1 oras pa bago makarating ang Jayhawk. 5:05. Halos 3 oras mula nang magsimula ang insidente, hindi pa rin niya makita ang barko. Lumubog ang Alaska Ranger sa 1,800 metrong lalim ng tubig. Lumipad ang helicopter papunta sa mga maliwanag na strobe na inakalang life raft. Ngunit natuklasan nilang ito'y 2 dosenang maliliit na strobe mula sa mga taong naka-immersion suit. Nakipag-ugnayan sila sa life raft gamit ang handheld very high frequency. Ligtas na nakapasok sa life raft ang ilang tripulante ng Ranger at ayos sila. Inuuna ng helicopter ang mga taong nasa tubig. Nag-deploy ang rescue swimmer at sunod-sunod nilang iniahon ang 2 tao, 6, 1 pares, at 3 pa. Umabot sa 13 survivors ang maximum capacity nila dahil walang rescue vessel sa lugar. Kinuha ulit nila ang swimmer at lumipad patungong Alaska Warrior para ibaba ang survivors.
Noong 0600 at 4 nakita nilang walang ligtas na bukas na deck ang Warrior kaya lumipat sila sa cutter. Si Monroe na mas malayo pero abot pa rin ay nagpalipad ng Dolphin helicopter nito noong 0500 at 55 iniwan ang flight deck na malinis pero ang deck ay dinisenyo para sa mas maliit na helicopter. 65 hindi para sa mas malaking helicopter. 60. Noong 6:20 dumating ang HC, 130 search and rescue aircraft sa itaas at nagsimulang magbilang ng mga strobe. Ito ang nagkokoordina sa helicopter at gumagabay kay Warrior sa life raft. Noong 6:33 ibinaba ng Dolphin helicopter ang rescue swimmer sa tubig, isa-isang sinagip ang 3 survivor, kinuha ulit ang swimmer at lumipat sa ibang grupo. Kumakaway ang grupo sa kanila papunta sa isa pang kasama na mas kailangan ng tulong. Nakita ng rescue swimmer ang day engineer na tumutulong sa isang crew member na walang malay. Sinimulan niyang ilagay ang walang malay na lalaki sa rescue basket. Pero dahil sa kombinasyon ng malakas na panahon, mahirap na visibility at ang agarang pangangailangan dahil paubos na ang gasolina. Sinimulan ng flight mechanic na iangat bago pa tuluyang mailagay ang biktima sa basket. Pagdating nito sa helicopter, nakabitin pa rin ang biktima. Kalahati ng katawan ay nasa labas pa ng basket. Ang basa niyang suot ay nagpapabigat kaya hirap siyang hilahin papasok sa cabin. Habang naghahanap ng talim ang mekaniko para hiwain at patuluin ang tubig mula sa suit, nadulas ang lalaki at nahulog ng 12 metro sa dagat. Nakalayo na ng 65 metro ang mga rescue swimmer papunta sa day engineer para ihanda siya sa pagsagip at hindi na nila makita ang nahulog na crew member. Sa gitna ng mga alon, napakadaling mawala sa paningin ang isang tao sa tubig. Minsan hindi mo kita ang bangka ng ilang minuto dahil sabay ka sa alon, nasa ilalim o tuktok ka nito. Alas 6:44 narating ng Jayhawk ang cutter Monroe at ibinaba isa-isa sa deck ang 12 nakaligtas. Dinala sila sa mess deck para sa triage, ayon sa ulat ng Jayhawk. 13 daw ang nailigtas ayon sa radyo, pero 12 lang ang binilang ng crew sa deck. Hindi na ipasa ang hindi pagtutugma na ito sa mga search and rescue coordinator sa control center ni Monroe dahil hindi makalapag ang helicopter, 60 sa maliit na helicopter deck ni Monroe. Matapos mailigtas ang survivors, naghanda ang crew para sa refueling. Ipinapasa nila ang hose ng gasolina na may espesyal na adapter pataas gamit ang hoist. Ikokonekta ito ng flight mechanic para magsimula ang daloy ng gasolina at ibinabalik ang hose pababa pagkatapos ng refueling. Habang papalapit ang cutter sa search area, ito na ang kumukuha ng command sa lugar mula sa Rescue Coordination Center Juneau. Ang mas maliit na Dolphin helicopter na nasa lugar pa rin ng aksidente ay mababa na rin ang gasolina. Nagbaba ito ng maliit na life raft malapit sa 3 nakaligtas. Iniwan ang rescue swimmer nito sa mga tao sa tubig at bumalik sa Monroe. Mga 7:26 dumating ang Alaska Warrior. Hindi makakaakyat sa rescue ladder ang mga biktima sa life raft dahil sa malalakas na alon. Kaya ginamit ng Warrior ang crane at harness upang maiangat ang 10 tao papunta sa barko at mailigtas sila. Pinutol ng mas malaking Jayhawk helicopter ang kanyang refueling para makalapit si Monroe sa Dolphin helicopter na kritikal na mababa na ang gasolina. May sapat na gasolina ang Jayhawk para ipagpatuloy ang pagsagip. Lumapag ang Dolphin kay Monroe kasama ang 5 nakaligtas. Dumating ang Jayhawk bandang alas 8 ng umaga at nakuha ng Warrior ang ikalawang life raft na may 12 nakaligtas. Sumagip ang Jayhawk ng 4, kinuha ang rescue swimmer ng Dolphin. Isang walang malay na biktima at kinumpirma na walang laman ang 3 life raft. Nagpakawala sila ng day 2 marker buoy para subaybayan ang agos papunta sa Monroe. Nakarating ang Jayhawk ng 07:07 kasama ang 4 na survivor. Ibinaba nito ang mga nakaligtas at parehong swimmers kay Monroe pero hindi tumutugon ang kasama at hindi na siya na-revive. Pagsapit ng 55, lumipad ulit ang Dolphin kasama ang swimmer niya. Nakuha ng Warrior ang 3 hindi tumutugon na biktima, ang kapitan, ang punong inhinyero, at ang miyembro ng crew na nahulog mula sa helicopter. Walang nakaligtas, ngunit ayon sa rescue center, may 22 na survivor sa barko pagsapit ng 10-12. Si Monroe kasama ang Warriors 25. Kabuuang 47 na tripulante ang natukoy at sinuspinde ng Coast Guard Command ang paghahanap. 1,100 ibinalik ang Dolphin kay Monroe at umalis ang Jayhawk patungong St. Paul. Magkasamang naglayag ang Monroe at Warriors team papuntang Dutch Harbor ng 12:15 hapon. Nalaman ng Rescue Coordination Center
na may nawawala matapos i-match ang pangalan ng mga nakaligtas mula sa Monroe at Alaska Warrior. Hindi pa natatagpuan ang Hapones na Fishmaster at 21 lang ang nakaligtas sa Monroe, hindi 22. Agad nilang ipinagpatuloy ang paghahanap kasama ang Monroe. Isa pang Hercules HC, 130 at ang Dolphin Helicopter, 60. Dumating din ang Alaska Spirit, Alaska Victory at Alaska Durus para tumulong sa paghahanap habang patuloy na papunta sa Dutch Harbor ang Alaska Warrior. Itinigil ng Coast Guard ang paghahanap alas 12 ng gabi. Lunes, Marso 24, nanatili sa lugar ang Alaska ships para ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Kabuuang 42 sa 47 na tripulante ang nailigtas na may iba't ibang antas ng hipotermia. 4 ang na-recover na wala ng buhay, ang punong opisyal, punong inhinyero at isang manggagawa. Hindi na natagpuan ang Fishmaster at pinaniniwala ang patay, habang ang barko ay nasa 1,800 at 30 metrong lalim ng tubig. Gumamit ang mga investigador ng National Transportation Safety Board at Coast Guard ng testimonya, tala ng serbisyo at dokumento ng kumpanya para matukoy ang pagkakasunod ng mga pangyayari. Ayon sa National Transportation Safety Board at Coast Guard, malamang hindi na matutukoy ang eksaktong sanhi ng pagbaha sa stern, pero ang testimonya at tala ng maintenance ay nagbigay ng malinaw na larawan. Matapos mapasok ng tubig ang rudder room, sinabi ng crew sa Coast Guard na nawalan sila ng kontrol sa pagpipiloto at posibleng rudder din. Kung mahulog ang rudder stock, mag-iiwan ito ng butas na mga 22 sentimetro ang lapad na siyang panloob na diametro ng locking ring sa itaas ng rudder trunk. Ang butas na 22 sentimetro ay maaaring magpalubog ng rudder room sa loob ng 5 minuto kung walang harang ang tiller arm at nahulog na ang stock. Na tumutugma sa salaysay ng night engineer na narinig ang alarma at nakita ang isang pader ng tubig. Ang pagkawala ng rudder ay sintomas lang ng luma at sirang hulihan ng barko. Hindi ito ang pangunahing dahilan. Hindi inudyok ng Amendment 80 ang pagpapalit ng lumang factory trawler. Kaya nagpatuloy pa ring magtrabaho ang matatandang barko sa Bering Sea kahit lampas na sa pinakamainam nilang kondisyon. Ang mga naunang exemption sa inspection ay nagdagdag ng panibagong butas sa Swiss cheese model na sana ay naisara na. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi na-inspeksyon ang barko. Ang Alaska Ranger ay sumailalim sa maraming survey at safety check sa buong buhay nito ayon sa Marine Board. Nagsimula ang pagbaha sa umalapit sa rudder room. Pero ayon sa kanila, malabong nawala ang rudder dahil unti-unti sana itong lumuwag sa loob ng ilang oras o araw na magdudulot ng ingay at panginginig na dapat napansin sa normal na pag-iikot. Walang nag-ulat na nakarinig ng pagkalas, malalakas na tunog o ingay ng banggaan, o nakaramdam ng panginginig o problema sa pagpipiloto bago nagsimula ang pagbaha. Parehong investigasyon ay hindi natukoy ang eksaktong pinagmulan ng pagbaha. Pero ipinakita ng pagsusuri ng Coast Guard na may ilang bulkhead at deck na hindi watertight, na magpapahintulot sa tuloy-tuloy na pagbaha mula sa isang compartment papunta sa iba pa. Sana ay nakaligtas ang Alaska Ranger kung ang pagbaha ay nanatili lang sa rudder room. Kahit pa bumaharin sa ramp room, generator room, aft machinery alley at workshop, maaari sanang lumutang pa ang barko. Pero nang mapasok ng tubig ang engine room at hindi na kayang alisin ng mga pump, tuluyan na itong lumubog. Napagpasyahan ng investigador na ang patuloy na pagbaha sa hulihan ang sanhi ng paglubog. Ngunit idinagdag ng National Transportation Safety Board na ang hindi makontrol na paggalaw ng barko paatras ay nag-ambag sa dami ng namatay. Ang pagkabigo ng controllable pitch propeller system sa reverse ang naging dahilan kung bakit umatras o gumalaw paatras ang barko nang mawalan ng electric hydraulic power. Napansin ng Coast Guard na para maiwasan ang pag-atras ng barko matapos mawalan ng hydraulic pressure, kailangang patayin ang mga pangunahing makina. Ang pilot house ay may remote emergency shutdowns para sa makina. Sinubukan ito noong Enero 2008 kasama ang dating kapitan at night engineer. Ngunit wala roon ang kasalukuyang kapitan at mate para sa test na yon. Sumali lang sila sa barko mula Enero hanggang Marso, kahit na may test na yon. Parehong nagpatotoo ang dalawang engineer na akala nila ang crew lang ng engine room ang pwedeng magpatigil ng makina kapag umatras ang barko. Habang lumulubog ang barko, nabigla si kapitan. Noong mga oras na yon, hindi naligtas pumasok sa engine room, kaya ang tanging opsyon na lang ay ang remote shutdown. Parang walang nagtitiwala o nakakaintindi sa barko sa mga iyon.
Walang mga babala o nakasulat na mga pamamaraan na nagpapaliwanag na pwedeng biglang umatras ang barko kapag nawalan ng kuryente. At wala ring mga tagubilin kung paano tutugon. Natuklasan ng National Transportation Safety Board na hindi sana umatras ang barko kung ang controllable pitch propellers nito ay may orihinal pa ring mechanical hydraulic pumps na nagpapabagal o nagpapahinto. Ang mga pangunahing makina sana ay nakapigil sa pag-atras. Malamang ay napabagal ang pagpasok ng tubig at napanatili ang mga life raft na abot kamay. May ilan pang ibang bagay na lumabas sa ulat ng National Transportation Safety Board. Minsan natutulog o umiinom ang crew habang nagtatrabaho, kahit may zero tolerance policy ang kumpanyang pangingisda ng Alaska. Ayon sa toxicology report para sa namatay na Kapitan Mate at Chief Engineer, sila ay hindi lasing pero hindi na-test ang mga nakaligtas. Noong 2006 na 2006, tinatayang 55 milyon ang halaga ng Alaska Ranger at 15 milyon ang gastos para palitan ito. Walang salvage o remote inspection na ginawa sa lumubog na barko. Noong 2016 lumubog ang Alaska Dura dahil sa mahinang watertight integrity na nagdulot ng pagbaha sa engine room. Pagsapit ng unang bahagi ng 2017 nagsara ang kumpanyang pangingisda na Alaska at ibinenta ang natitira nitong mga ari-arian. Panoorin ang isa pang sakuna sa video sa screen ngayon.